Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Holy Spirit, I trust you. We trust you, Holy Spirit. We trust you. We love you. We thank you. We ask forgiveness. Father in heaven, forgive us sa lahat ng mga kahinaan namin, O Lord. Sa mga aros na ito, batid namin ang banal na Espiritu ay ipagkaloob mo sa mga lingkod, sa mga makakarinig ng mabuting balita. Aming nakasalanan, kailangan namin ng iyong banal na Espiritu upang gumabay sa amin at bigay ng karunungan at kababaang loob upang maunawaan ang iyong mga salita, ang mensahe ng iyong mga salita. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Manahan ka sa puso namin. Intemplo ka ng aming katawan. Upang ang mga bungat regalo ng iyong banal na Espiritu ay aming makakpan. Kailangan ko, Panginoon, ng pagkain spiritual sa araw na ito ay pagkaloob mo sa aming, Panginoon, na maunawaan namin at maging kagalingan ng aming mga spiritual na karamdaman. Tuloy kang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa mga susunod na oras. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal sa Facebook live na ito. Bigyan mo kami ng karunungang maunawaan ang iyong kalooban at sundin ito ayon sa iyong hinanais, O Lord. Nawa sa oras na ito, naniniwala kami ng iyong banal na Espiritu ay narito. Nawa maging kalugod-lugod kami sa iyong paningin, Panginoon. Kami makasalanan, lahat kami ay makasalanan, Panginoon. Pero salamat sa online piging na inihain mo. Upang sa ganun, Panginoon, magkaroon kami ng pagkaunawa na ang pinakamahalaga sa lahat ay ikaw, O Lord, na mapaghandaan namin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya sa iyong kaharian. Ano man ang dinadala namin mga suliranin, Panginoon, ikaw ang nakababatid at ikaw po magbigay sa amin ng kalakasan na ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang patuloy nagbibigay ng biyaya at wala kami anumang mayroon dito sa mundo sapagkat ito'y lahat ay pinapahiram mo lamang, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos sa mga susunod pang minuto. Ikaw ang may taas at mabigyan ng parangal sa Facebook live na ito. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. You have heard that people were told in the past, "Do not commit murder. Anyone who does will be brought to trial." But now I tell you, if you are angry with your brother, you will be brought to trial. If you call your brother good for nothing, you will be brought before the council. If you call your brother a worthless fool, you will be in danger of going to the fire of hell. So if you are about to offer your gift to God at the altar, and there you remember that your brother has something against you,
Leave your gift there in front of the altar. Go at once and make peace with your brother, and then come back and offer your gift to God. If someone brings a lawsuit against you and takes you to court, settle the dispute while there is time before you get to court. Once you are there, you will be turned over to the judge, who will hand you over to the police, and you will be put in jail. There you will stay, I tell you, until you pay the last penny of your fine. My brother and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. Ito po ay nagsimula noong year 2019 at salamat po sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito ay ginagamit niyang social media upang kahit anong ginagawa natin, makarinig tayo ng daily gospel. So, bakit nga ba daily gospel? Kasi bilang mga Katoliko, hindi naman kasi pwedeng every Sunday lang tayo nakakarinig ng mabuting balita. Sapagkat everyday po tayo nagkakasala. Parang ano lang yan parang maintenance sa ating mga sakit. May sakit tayong diabetes, high blood. Diba everyday sabi ng doktor, take your maintenance everyday. Ganon din yung salita ng Diyos, everyday dapat yan kasi yan naman yung ating spiritual maintenance sa ating kaluluwa. So ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. So bigyan po natin ng pagninilay ang mabuting balita. Ito po ay ang pagbasa ay nagmula po kay San Mateo, no? And ngayon po, February 27, 2026, Friday Gospel. At saka, bilang mga Katoliko, talagang everyday po meron talagang misa. Usually, alas 6 ng umaga, no? At hindi lang naman dito sa Facebook, like may ganito Meron po sa YouTube, sa TikTok, mga pari pa na everyday nag-gospel sila. So, nasa sa inyo na yun, sa kayo makikinig. Ang mahalaga, nakikinig tayo kasi nga, since Jesus is naniniwala tayong our divine healer, our great teacher. So, makikinig tayo sa salita ng Panginoon. And tulad nga na sinabi ko sa prayer ko kanina, lahat tayo makasalanan. Dumating naman si Kristo sa mundo para sa mga makasalanan, hindi naman sa mga banal. So, yung pare, yung madre, preacher, o sino man yung nagsasalita in behalf of God, instrument lang yun. So, nagpapagamit lang po tayo, no? So ano yung senaryo ngayon ng mabuting balita tong araw na ito? Actually, salamat sa Diyos. Ang unang blessing na nare-receive natin kay God ay yung nagising tayo sa panibagong araw. Marami ng taong nakasabay natin natulog kanina ay hindi na nagising. So, yung pagkagising natin sa bawat umaga, hindi yan normal. Yan na isang miracle, isang biyaya. Kasi binibigyan pa tayo ng chance na magbalik loob, lalo na ngayon, Kwaresma. Magbabalik loob ang tema ng ating mga misa. Amen. So, alam niyo, maganda itong mabuting balita sa araw na ito It's all about teaching about anger o galit. So, lahat naman siguro tayo nakaramdam ng galit, no? Wala naman siguro taong hindi nakaranas sa magalit, no? Kaya lang, ipinagdidiinan ng mabuting balita na meron tayong dapat gawin kapag tayo ay nakakaramdam ng galit. Tanong, masama bang magalit? Masama bang magalit? Actually, ang sagot dyan, hindi. Kasi tao tayo Nararamdaman natin yung mga emosyon na yan. Yung galit, yung inggit, yung masaya, yung, it's just a part of emotion. Pero ang nagiging kasalanan yan kapag hindi ba, nagkakasala na tayo. Na yung galit, yun na yung nagdadrive sa atin para magkasala. Yun ang masama at yun ang kasalanan. Pero yung maramdaman natin na, teka, parang nabibwisit na ako parang nainis na ako It comes to our mind. Pag pinatulan natin yung galit na yun, doon tayo nagkakasala. At sinabi nga dito sa mabuting balita,
na kung napapansin nyo na sa screen nakalagay yung nakakalugod na handog. Ibig sabihin nun, ito kasi sa last part, sa part ng gospel, sinabi rito, kung maalala mo na mayroong kang galit sa kapwa mo o yung kapwa mo may galit sa'yo, pumunta ka muna sa kanya. Makipag-ayos ka muna, makipag-usap ka muna sa kanya bago ka maghandog. So, ano ibig sabihin nun? Tayo, sisimba tayo, naniniwala tayo sa Diyos. Ano ba yung handog? Yung naglilingkod, yung mga lay minister, yung mga pare, lector commentator. Nagkaganyan tayo na naglilingkod tayo sa Panginoon sa simbahan. Pero yung pala, meron tayong galit na nandito sa puso natin. Hindi pala katanggap-tanggap yun sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, bago tayo maghandog ng paglilingkod natin sa Kanya, bago tayo magbigay ng mga financial support sa simbahan, clear yung conscience natin. Malinis yung puso natin. Walang galit sa puso natin. Amen? Bakit? Kasi ganyan ang Diyos Kung tutuusin, kung hindi binigay ni Kristo ang kanyang buhay, talagang galit sa atin ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero nabubuhay na tayo ngayon sa habag ng Panginoon. Kaya nga anytime makakalapit na tayo sa Diyos Makakahingi tayo ng repentance. At doong visit na visit yung Diablo. Kasi ang Diablo, hindi siya makalapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran. Pero tayo, mahal tayo ng Diyos. Pag tayo ay nagkasala at buong puso natin pinagsisisihan, di ba naniniwala tayo na tayo pinapatawad ng Panginoon? Bakit ganun? Pag yung kapwa na natin ang nagkakasala sa atin, hirap na hirap tayong magpatawad. Alam niyo kung bakit? Because of pride. Because of ego. Natatas siya na yung ego natin. Ikaw may kasalanan Dapat ikaw ang unang humingi ng tawad. Which is, mali pala yung ganun. Kasi sabi ng mabuting balita, kung maalala mo na merong may sama ng loob, so ikaw na yung magkipag-ayos. Amen? Bakit ganun? Kasi inaalis sa atin ng Panginoon yung pride. Sino bang hari ng pride? Diablo. Di ba kaya nga si Lucifer, na kaganda-gandang anghel ay naging Satanas, yung sa pride, nainggit siya sa Diyos. Gusto niya maging parang Diyos. Yun ang tinatanim sa atin ng ating ng Diablo. Yung magkaroon tayo ng pride. Maging tayo parang Diyos. Yung tayo yung maghusga, tayo yung magparusa. Samantalang trabaho yun ng Panginoon. Ang trabaho na sa atin, pinapagawa, magpatawad. Sa mga nakaraang gospel, di ba sabi, lalo na doon sa may ama namin, no? Kung hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama sa langit. Pero, pag nagpapatawad ka sa iyong kapwa, patatawarin ka rin ng Diyos sa langit. Mahirap talagang magkaroon ng galit sa puso. Bakit? Tayo yung unang nagdadala nun Ang galit daw, parang bola yan, na nakaharap ka sa wall, malaking wall, tapos meron kang dalang bola. Kapag yung bola na yon, ibinato mo doon sa wall na harap mo, ang balik ng bola sa'yo. So tayo nasasaktan. Amen? Kaya ano ba sabi ng Panginoon? Pag meron nagkasala sa'yo, ipagdasal mo. Ipag-pray mo. Kaya nga love your enemy Ito ba? Ibigin mo yung kaaway. Kasi pag tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa, tayo yung unang lumalaya. Ipinagpapasa Diyos yan. Hala ka na, Lord. Kasi tinuturuan tayo ng Lord ng humility. Ang kaso, baka mamaya kung kailan pa tayo tumatanda, tsaka pa tayo nakakaroon ng maraming kaaway. Huwag ganun. Kapag tayo ay nagpapatawad ng ating kapwa, nagbabayad tayo ng utang sa ating Diyos, sa ating mga kasalanan. Kapag tayo nagpapatawad sa ating kapwa, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Napapatunayan naman natin sarili yun, di ba? Very uncomfortable na meron kang sama ng loob sa kapwa mo, ay mo siya makita, ay mo siya makausap. Amen? Palayain natin yung sarili natin. Amen? Sabi nga, huwag mong gantihan ng masama ang masama,
good, gantihan mo ng mabuti ang masama. Kasi ano naman lahat yan, hindi naman nalilihim kay Lord eh. Amen? Hindi naman nalilihim kay Lord yun eh. Amen? Okay, may mga pagkakataon na sumusobra na. Diba? Yung, baka naman lagi kong patatawarin yan, lagi na lang ako aabusuhin. Hindi nga natutulog ang Panginoon, di po ba? Ilang beses daw patawarin ng kapwa? 7 times 7. Sabihin nung walang katapusan. Amen. So, sa atin, tayo yung nagbi-break ng chain. Kadena. Kasi once na may anger tayo, alipin tayo ng galit. Yung galit ang master natin. Yung galit ang nagsasabi sa atin na gumanti ka, parusahan mo. Diba? Because that's pride. Pero pag wala na yung anger sa puso natin, hindi na tayo mauutusan ng anger. Nagawin natin yun. Kasi forgiveness, love, understanding, amen. Pinagpapaubayan natin sa Panginoon. Na ganun damdamin. Actually, yung anger na yan, uso-uso ngayon yan sa social media eh. Nagsisimula yan sa mga tampo-tampo, hanggang sa makakaramdam na yung tao ng pagkainis, pagkairita, gagalit na. Ang pinakamatindi yung puot. Alam niyo yung puot? Yung talagang hindi kita mapapatawad. Gigigil tayo, no? Minsan yung tao sa isip pa lang natin, pinapatay na natin. Kung pwede nga lang patayin eh, papatayin natin eh. Kaso hindi natin magawa, alam natin may batas, makukulong tayo. Pero sinabi na sa Biblia na kapag ang tayo daw ay napupuot sa ating kapwa, sa ating isip, nagkakasala na rin tayo kasi parang pinapatay na rin natin siya sa ating isip eh. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus sa New Testament, na 'di ba sabi nga niya nakaraang gospel, kung tumingin ka sa isang babae na may mahalay, sa isip mo pa lang nagkakasala ka na. Ano ibig sabihin? Yung thoughts natin, yung minds natin, nandiyan yung spiritual battle. Actually, yan naman talaga ang totoong problema ng nating mga tao, spiritual battle between good and evil. Hindi totoo na ang problema natin yung walang pera, nag-aaway kayo ng pamilya ng asawa mo, wala kang trabaho. Mga basic lang yun, pang mundo na problema lang yan eh. Tayo ngayon, pinaghahanda na tayo ng Panginoon. Sa muli niyang pagbabalik, anytime. Pero anong ginagawa natin mga tao ngayon? Ngayon, Quaresma. Ano nga, di ba? Pag Ash Wednesday, naku po, punong-puno ang simbahan. Lahat gusto makapagpalagay ng abo dito sa noo. Pero pagkatapos na, wala na. Pagka panahon ng Thursday, Holy Thursday, Friday, Holy Friday, naku, ang daming nakapila sa confession room. Daming gustong magkumpisa. Bakit gano'n? No? Seasonal. Amen. Kaya di ba sabi ng Biblia, huwag na tayong umayon sa gusto ng mundo. Kasi iba ang gusto ng mundo. Lalo na ngayon, no? Iba na. Itong nakakarinig tayo, no? Ng mga nakaraang gospel. Dito po sa Facebook Live, everyday naman po ako Facebook Live. Pwede nyo, kahit hindi kayo makanood ng live, mare-review nyo, no? Mababalikan nyo yung mga replay. Ano sabi ng Panginoon? Napakasama ng lahing ito. Itong generation na to, napakasama. Sinabi yun ng Panginoon nung panahon niya yun, panahon ni Kristo. Pero sa palagay ba natin ngayon, ang generation natin ngayon, sobrang sama. Why? Kasi high-tech ng kasalanan eh. Dipindot na ang kasalanan. Noon, bago ka magkasala ng adultery, sa panahon ng lolo't lola natin, kailangan nyo munang magsulatan, magkita kayo sa ilalim ng puno ng ano. Tagal ng ano, di ba? Ngayon, isang pindot lang. Isang pindot lang. Boyfriend mo na. Isang pindot lang. Pwede ka nang mag-post ng galit mo sa Facebook. High-tech. Imbis na gamitin natin ang high-tech ng social media to viral the Word of God, kasi yan naman ang Great Commission natin eh. Ipalaganap ang mabuting balita. Kasi si Kristo, nag-mission siya dito sa mundo. At ano yung mission niya? Ipalaganap ang mabuting balita. Tayo pa kaya, minsan kahit nakaupo lang tayo, kahit nasaan tayo, pwede na makarinig ng gospel. Sapagkat sinabi nung Sunday, no, ano ba yung gospel nung Sunday? Ano yung Sunday? Ano?
Iba yung temptation kay Jesus Christ. Tinukso siya ng diablo ng 3 beses. Pero yung pinakaunang temptation kay Jesus Christ, anong sabi? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa Diyos. Totoo naman talaga yun. Hindi kayamanan, hindi kasikatan, ang makakapagpaano sa tao. Kasi kung yun lang ang pattern ng tao, bakit may mga nagpapakamatay pang sikat, mayaman, kilala? Kasi pag narating mo na yung pinakatuktok ng buhay, naranasan mo na lahat ng sarap sa mundo, pagkatapos ng pinakatuktok, ano ba susunod? Pababa na. Wala na, sagad na eh. Kaya dapat pinaparealize na sa atin ng Panginoon, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, yung pagbabalik loob sa Panginoon. Pagbabalik loob. Kasi siya yung totoong kayamanan. Yung buhay natin dito sa mundo, apartment lang to. Lahat ng meron tayo, di atin. Kaso di ba masyado tayong greedy eh. Akin to, pinaghirapan ko to. No. It's all comes from God. Lahat. Ultimo buhay natin eh. Kaya lang, yun na, natutupad na yung sinasabi sa Bible na darating ang panahon, di na makikinig ang tao sa Diyos. Ang gagawin ng tao, susundin niya kung anong gusto niya. At nangyayari na ngayon. Nangyayari na ngayon. Ayun ang sumunod ng tao sa utos ng Diyos kasi ang gusto ng tao, ito ang gusto ko, ito yung masaya ako, ito yung komportable ako. Patay tayo dyan. Kasi lahat yan tawag ng laman, tawag ng kalikasan natin, mga makasalanan. Actually, wala na ang pagkukulang sa atin ng Diyos eh. Wala na. Kumbaga ang Bible, open book na siya. Pag may problema tayo, may sagot ang Biblia. Amen? Wala na talaga eh. Tayo na lang talagang tao na kukulang. Ang masama lang nito, meron tayong kasabihan na sinasabing, nasa huli ang pagsisisi. At nagbigay si Kristo ng halimbawa dyan. Kwento siya. Yung mayaman at saka si Lazarus, diba? Pero silang namatay, napunta yung mayaman sa impyerno, si Lazarus napunta sa langit. Saka sinabi ng mayaman, sising-sisi siya. Sising-sisi siya kasi naranasan niya lahat ng yaman sa mundo eh, lahat ng ano eh. Sabi niya, kung makapagpapapunta lang ng tao dun sa kanyang mga kapatid para sabihin na, uy, magbago na kayo kasi tuktok itong impyerno. It's just a matter of drop. Alam mo, sabi nung mayaman, kahit tulo lang, a drop of water dito sa dila ko kasi ganun daw kainit sa kinilalagyan niya. Tayo nga mapaso lang tayo ng aray na eh. Yung pa kayo mapunta tayo sa impyerno na paano ba nilalarawan ng impyerno? Dagat-dagat ang apoy. Mga uod na hindi namamatay. Araw at gabi, walang katapusan na. Amen. Ito yung tinatakot ng Bible. Actually, ang salita ng Diyos, hindi to paghuhusga. Ito'y pag-ibig ng Diyos. Kaya kung minsan nakakalungkot lang, kapag may nababasa ka na, ay, mapaghusga kayo, mga judgmental kayo, mga makasalanan din mo. Hindi. Kasi kung judgmental ang mga tao nagpapahayag ng salita ng Diyos, gawin na nating hari ng judgmental si Kristo. Kasi yun ang kanyang misyon, ipalaganap ang mabuting balita. Amen. Kaya sa buhay natin ngayon, ninilay tayo ng Panginoon. God ka ba sa puso mo? Sino pa bang galit mo hanggang ngayon? Hanggang ngayon, di mo pa rin napapatawad. Baka mamaya, anak mo yan, asawa mo yan, kaibigan mo yan. Alam natin na ang hirap bumuo ng relasyon. 10, 20 taong relasyon. Pero pwede sirain ng diablo yung tagal ng relasyon yun dahil lang sa galit. Because of pride. Yan, sa mag-asawa, no? Pag nag-aaway sila, dapat talaga hindi nagsasabay eh. Dapat tahimik yung isa. Matutong makinig. Amen. So, nawa, makapagnilay tayo sa salita ng Panginoon na dapat yung galit. Dahil totoo lang, walang papasok sa langit ng may dala tayong galit. Amen. At yung galit, hindi talaga makakatulong sa atin yun. Palayain natin yung sarili natin. Balato na natin kay Lord yan.
Kung sino man yung naging dahilan ng galit natin. At masarap mabuhay. Wala na hatred. Papalitan na siya ng love. Lagi natin tatandaan, kung ano man ang dahilan na kinagalit natin sa taong yun, huwag natin kakalimutan na tayo din ay may nagawang kagalit-galit na kasalanan sa Diyos. Hindi man same yung galit na naranasan natin sa tao na yun, pero meron din tayong mga kagalit-galit na ginawa na pinatawag ng Diyos. Huwag natin sasabihin eh, Diyos yun eh, tao lang ako eh. Ay, wag nating lalalangin ang ating tao ha. Dahil sa pagiging tao natin, ito tayo yung pinaka-special na creation God. Kawangis niya eh. At ibinigay sa atin yung kapangyarihan na humindi. Sorry, yung Diablo na yan, wala na yung kapangyarihan sa atin eh. Yung free will natin, tayo na lang, is our choice kung anong gusto natin gawin. So, hindi kalugod-lugod sa Diyos na naghahandog tayo ng may sama ng loob. Sapagkat ang handog na gusto ng Diyos, tayo mismo. Tayo mismo yung handog natin, sarili natin, ang handog natin sa Panginoon. Na nagpapatawa, nagpapakumbaba, yun. Kaya, reminder to, lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon. Wag lay minister, yung pala galit sa ka-brother. Wag yung lector commentator, nagsasalita ng salita ng Diyos, papahayag, pero may galit pala. Kasi anong tatawagin sa atin ni Kristo? Para daw tayong mga pariseyo, mga eskriba, mga impokrito. Diba? Sayang naman ang paglilingkod sa Diyos kung may galit. Mag-ano tayo, no? Mag-reconcile. Sabi nga, kung ano yung sukatan na ginagamit natin sa ating kapwa, eksakto, yun din ang gagamitin sa ating Panginoon. At sa mga panahon na ito, kumukha ngayon na February 27, tanong natin sa sarili natin, pag natulog tayo mamaya, manigising pa kaya tayo sa February 28? Hindi tayo makapagyabang sa Diyos, hindi natin masasabi na, Lord, malakas pa ako, bata pa ako. Marami nga dyan namamatay na nadulas lang eh. Marami nga dyan namamatay, biglang nabangga. We cannot tell. Kaya ang mabuting balita, at lalo na ngayong Kwaresma, pinaghahanda tayo na bago tayo matulog, walang galit, bago tayo matulog, walang inggit. Yung malinis, kaya nga, di ba, napakahalaga ang pagdadasal sa gabi. Para nakakapaghanda tayo. At syempre, maganda rin nagdadasal sa umaga. Nagpapasalamat for another chance. Amen? So, yun. Anger. Tanggalin natin yan. Kasi isa yan sa mga 7 capital sins. Sa Catholic faith kasi, meron tayong 7 capital sins. Yung pride, yung lust, yung greed, yung envy, yung anger, yung gluttony. Tanggalin natin yan. Yung sloth, yung katamaran. And of course, papangit tayo. Magagalit lagi. Diba? Ang hirap pagka nakaramdam ko ng galit, mas mabuti pa siguro tumahimik na lang muna, no? Kasi pag galit tayo, kung ano yung malabas sa bibig natin, tsaka minsan, kahit anong mataas ang pinag-aralan mo, pag nagalit ka, nawawala yun eh. Amen? Kaya di ba yung mga road rage, may mga pinapatay dahil sa galit eh. Tapos pagka nakapatay na, tsaka na mahihismasan. Meron namang iba, dahil sa galit, biglang inatake sa puso. Nangyayari yan. Kaya minamanage ni Lord na, of course, mararamdaman ng galit, pero pwedeng pigilin. Pwede kong makaramdam ng galit, pero iwasang magkasala. Kasi doon tayo dadala ng Diablo. Kasi gusto ng Diablo, magkagalit-galit tayo. Di ba, nakalagay sa Bible, yung nanay at yung anak magkakagalit, mag-asawa, kasi pag-aaranin niya talaga yan, sisirain talaga ng Diablo yan. At maglilid yan sa galit. Amen? Siguro pag nalaman natin na, siguro pinaka-the best way para makapagpatawad tayo, isipin din natin yung daming kasalanan ginawa natin sa Diyos na pinatawad tayo. And of course, lagi natin isipin na hindi healthy sa relasyon natin sa Panginoon yun. Yung lagi na lang may galit. Matanda na, senior citizen na tayo, nagbibilang na lang tayo ng araw. Diba? It's time to forgive. Of course, hindi natin makakalimutan
Actually, yung nagawa, no? Pero alam natin, malalaman natin na hindi na tayo galit sa isang tao kapag naaalala natin yung ginawa niya pero hindi na tayo tinatablan ng galit. Para bang okay na, napatawad ko na. Maganda na, no? Pag hindi na tayo naiiritang makita yung tao. Kapag nakakapag-usap na tayo sa kanya na walang halong ng kaplastikan, wala na yun. Tsaka huwag natin keep yan. Kasi ano yan eh, nagbubunga yan eh. Lumalaki yan. Kapag lumaki yan, kakainin tayo niyan. Yung galit mo. So, yun po, nakakalugod na handog. Ano man ang handog natin sa Panginoon, make sure muna na wala tayong sama ng loob para makapaghandog, maging katanggap-tanggap, acceptable sa Diyos ng ating hinandog sa Kanya. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Lord, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, subulang loob mo dito sa lupa, para na sa langit. Diyan mo kami ng aming kakain sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagpapasala sa amin. Huwag po kami painturo sa tukso, at diyan mo kami sa atang masama. Anak, Espiritu Santo. Amen. So marami pong salamat. Ang ating pinakinggan ay ang ating boses ng ating Panginoon. At ibibigay ni Lord ng February 28, 2026, Saturday Gospel. Muli sama-sama po tayong magnilay sa salita ng Panginoon bilang pagkain spiritual at bilang gamot spiritual. Kasi meron tayong spiritual illness. Amen. So, muli, maraming pong salamat and to God be the glory.